Paano mo malalaman kung kaya mo nang bumili ng kotse? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Hello everyone and welcome to my channel. Today, let's discuss how to know if you can afford to buy a car. Marami akong kilala na ang first big ticket purchase na plano nila sa buhay ay makabili ng sariling sasakyan. Buying a car is usually your first financial goal before even buying a house or even starting a business. Buying a car can be very convenient kung ang workplace mo ay medyo malayo sa bahay or you need to get around in a lot of places para sa trabaho mo. Katulad nung isa kong friend na events organizer. So, she really needs to be mobile and buying a car makes sense for her work. So, how do you check if you are financially prepared to buy a car? Kailangan mong i-check yung budget mo kasi oo nga, kaya mong bayaran yung down payment, kaya mong bayaran yung monthly amortization ng car loan, pero wala na palang matitira sa mga iba mong gastusin. Oo nga, may kotse ka pero wala ka namang kuryente sa bahay. Mahirap yon. Today, I'm sharing with you 2 strategies that you can use. These are quick checks, simple computations, para malaman kung kaya mo na ba talagang bumili ng kotse. Ano tong 2 strategies na to? The first strategy is the 24-10 rule. Meron kang 3 rules na kailangan masatisfy mo. The first is, you can make a minimum down payment of at least 20% of the car loan. So, kung magkano yung kotse, dapat 20% nun, meron kang cash. The second rule is that you can afford the monthly payments of a 4-year term for the loan. Take note na not necessarily na dapat 4 years yung car loan na a-applyan mo. But just to check if you are financially ready, tanungin mo kung magkano ba yung magiging monthly amortization kung 4 years lang yung term ng loan mo. And if you can afford that, then you will check yung second rule. Now, the last rule is 10% of your monthly income can cover the cost of owning the car. Siyempre, yung kotse, kapag nakuha mo na yan, may mga dadagdag na expenses sa'yo, katulad ng gasolina, parking, etc. Kaya pa ba siya nung budget mo? Let's now see yung 24-10 rule in action. So, I prepared this Excel file to show you and illustrate how it works. It all starts with your monthly take-home pay. So, magkano ba yung pera na inuuwi mo every month? Tanggalin mo na yung mga deductions, no? So, how much is your take-home pay? Let's say that your monthly take-home pay is 50,000 pesos per month. Next, yung essential expenses. So, take note, yung necessary expenses mo lang. Magkano ba siya? Let's assume that your necessary expenses is 20,000 pesos per month. Total available cash savings. Magkano yung ipon mo? Itong ipon na to, usually ito yung gagamitin mo pang down payment. So, let's say na meron kang 500,000, 500,000 as your savings. And then, lastly, magkano ba yung car na gusto mong bilhin? Magkano yung presyo? So, let's just assume that you're buying a car worth 1.5 million pesos. According to this, dapat ang emergency fund mo 120,000 pesos. Saan galing yan? Kasi that is 6 times your monthly essential expenses. So kung yung emergency fund mo ay 120,000 pesos, kailangan nating i-minus yan dun sa total cash savings mo na 500,000, which means 380,000 pesos yung available na budget for the down payment of the car. Yung price ng car is 1.5 million and 20% of that is 300,000, which is pasok dun sa available cash mo. That's why if you will check yung first na test dun sa 24-10 rule, do you have enough money for the down payment? The score is 1 or yes. Next, magkano yung car loan interest rate? Usually, ang nilalagay ko rito ay 7%. But it helps to already inquire with your bank and ask kung magkano ba yung interest rate nila. Baka maganda naman pala ang credit score mo and they will give you a lower rate. Pag maganda ang credit score mo, usually mga 6%, 6.5%.
Pero kung pangit naman yung credit score mo, it can go up as high as 8%. So let's just assume it's 7%. And then yung term ng ating car loan, according to the 20-4-10 rule, is dapat 4 years. This means ang monthly amortization mo, just an estimate, will be 28,735.49. So, the question is, can you afford this? According to our monthly take-home income, less monthly essential expenses, meron kang 30,000 na budget para sa non-essential expenses. So kung a-applyan mo itong car loan, less 28,000, so pasok naman. So yes, you can afford the monthly amortization, and thus, pag i-check natin yung second rule ng 24-10 rule, can you afford the monthly amortization? Ang score mo ay yes or 1. Last, magkano ba yung monthly car expenses mo? Pwede mo na siyang i-estimate. Magkano ba yung gagastusin mo sa gasolina? Let's just say 1,000 every 4 days. Tapos, magkano ba yung magiging gastos mo sa parking? I-estimate mo na rin magkano yung expenses sa car registration, sa insurance, etc. Tapos, i-compute mo siya, yung annual cost, i-divide mo ng 12, makukuha mo yung monthly car expenses. Depende na kasi ito sa situation mo, sa lifestyle mo, kung gaano ba kalayo yung ida-drive mo, meron bang gas allowance yung work mo, etc. But it's usually 15,000 pesos per month ang ginagamit ko na figure when you are allocating for car expenses. Now, the last rule nung 24-10 is that 10% of your monthly income should be able to cover yung monthly car expenses. And in this case, ang 10% of your income, which is 50,000, is 5,000. Which means hindi pasok. Kaya dun sa number 3, 0. No? Can you afford the cost of owning a car? 0. So, this means that probably you cannot afford to buy a car. In fact, if we study again yung ating cash flow, meron kang 50,000 na sweldo, 20,000 goes to your essential expenses, 28,000 goes to your car amortization. Saan ka ngayon kukuha ng 15,000? Actually, lugi ka ng 13,000 pesos. Kaya ang sinasabi nito, yes, kaya mong bumili ng kotse pero hindi mo siya magagamit. Ang suggestion ko in this case is you should try to save more, lower your expenses, and earn more income. Ito yung ating sagot, kaya yun yung merong arrow. Let's just say that ang sweldo mo ay 70,000 pesos. Yan yung take home mo. Makikita ninyo na yes, you can afford the monthly down payment and the monthly amortization, pero yung 10% of your monthly income kulang pa rin. However, the results is a little bit better. Can you afford to buy a car? The answer is yes, but you need to manage your budget. Ang ibig sabihin lang naman ito is yung monthly car expenses natin na 15,000, estimate lang naman yan, pero try mong pagkasyahin, i-budget mong mabuti para hindi ka malugi, hindi ka maging negative every month. Plus, since itong 4-year term is just a suggestion, pwede kang kumuha siguro ng longer term. Let's say na 6 years yung kinuha mong term. Then, definitely, bababa yung monthly amortization mo and you can probably have more budget para sa monthly car expenses. So, it's a balancing act, but having this figure and having these strategies or formula, you will be able to estimate and prepare yourself also mentally and financially to buy that car. So, yun ang 20-4-10 rule. Meron pa tayong pangalawang strategy, and that is the 20-40 rule for buying a car. Now, how does this work? Itong 20-40 rule will only follow 2 rules. The first is that you can make a minimum down payment of at least 20% on the car loan. So, meron kang cash savings to pay 20% of the down payment, at least 20%.
And the second rule is that you currently are able to save 40% of your income every month. So let's simulate this and show you how it works. Ang monthly take-home income natin, it all starts there. Let's say 50,000 pesos per month. Ang essential expenses natin ay 20,000 per month. Total available cash savings, let's say na meron kang 500,000. And then, magkano yung kotse na balak mong bilhin? So, 1.5 million. So, according to this, yung emergency fund mo, again, 120,000 pesos. Ima-minus mo yan doon sa total available cash savings mo. And, papasok pa ba yung 20% down payment? The answer is yes. 40% of your monthly income, 40% of 50,000 is 20,000. Are you able to save that much? And I will say yes, kasi yung 50 minus 20,000 na essential expenses equals 30. Assuming na wala ka masyadong wants, wala ka masyadong unnecessary expenses, then you definitely can afford 20,000 pesos as monthly savings. That's why dito sa scoring natin, do you have enough money for the down payment? Yes. Do you currently save 40% of your income? The answer should at least be yes, no? Ang assumption dito sa ating ginawang computation is wala kang non-essential expenses. But in any case, this is a good measure to see if you can afford to buy a car. Kaya ang sagot natin dito ay yes, you can probably afford it, but check your budget. Mas madali gawin itong second strategy pero hindi siya kasing accurate nung first strategy. Hindi siya kasing galing or kasing detailed nung 24-10 strategy. So yun yung ating 2 strategies para malaman kung kaya nyo bang bumili ng kotse. To end our video, I'd like to quickly share some final tips on how to choose a car. So I have 6 tips that I want to share with you. The first one is that dapat gusto mo yung brand and model. Siyempre, bibili ka ng kotse, it's a big ticket item, bilhin mo na yung gusto mo. Ang nakikita ko kasi dito, minsan magsasuggest yung friend, magsasuggest yung kapamilya, and since sobrang recommended nila, napipilitan ka na yun na yung binibili mo kahit na deep inside, hindi mo naman talaga gusto yung brand na yon. The second tip is that it will serve its intended purpose. Meron akong kaibigan na sales rep and since madalas nga siya mag-drive around the city para sa trabaho niya, yung binili niyang sasakyan nag-SUV kasi sabi niya, kailangan kaya kong ilusong sa baha at komportable siya kapag traffic. So, bumili siya ng automatic transmission at medyo mataas yung clearance. So, your car purchase should serve its intended purpose. Kung family car yan, bakit ka bibili ng maliit na sedan? So, dapat medyo pag-ipunan mo na yung AUV or SUV kasi it will be a family car, for example. The third tip is that it has a reputation for durability. Mag-ikot-ikot tayo sa mga online forums, magtanong-tanong tayo sa mga kaibigan natin, and ask their opinion kung ano ba yung brand and model na matibay. Very important also is that it has good fuel efficiency. Ang pinakamalaking gastos mo talaga sa pagkakaroon ng kotse ay gasolina. So, it's recommended to get a car that is fuel efficient. Number 5, especially if you plan to keep your car for many years, hindi mo siya ibebenta eventually or wala kang balak ibenta in the future, is that get a brand and model na mura lang yung mga replacement parts niya. You can go sa mga car repair shops and ask them ano ba yung brand na madali or mura yung mga parts. So that in a way, you can be prepared in the future, usually mga 6-7 plus years down the line na kapag may nagsisimula ng masira sa kotse mo ay hindi mataas or malaki yung magiging gastos mo sa repairs and replacements. And lastly, if you do plan to resale your car in the future,
check yung mga marketplaces for used cars kung ano ba yung brands and model na mataas ang resale value. This will really help you sell your car in the future so that you have new budget to buy your next car. And that's our video for today. I hope ay marami kayong natutunan at may mga nakuha kayong tips lalo na sa mga balak bumili ng kotse. As always, please remember to subscribe to our channel and follow our Facebook page. Hanggang sa susunod nating video, goodbye, take care, and stay safe.